dito na ako. Hayop sila, wala silang mga awa. Kailangang maging alerto tayo dahil ang mga grupong ito, mga halang ang bituka. Kapag nakita ka nila dito, siguradong pagtatagain ka at ihihiwalay nila ang iyong mga katawan. Malas lang nila kasi may mga kaibigan ako na tutulong sa akin. Kaya hindi talaga nila ako nakikita. Then mas pinapalakas pa nila ng aking mga kaibigan ng tagulilong na meron ako ngayon. Mabilis natin sila matapat dahil may babae ang kakapatay sa mga may anting-anting. May nilagay sila sa paligid. Nilalagyan nila ng mga lason. Mga prutas. May mga prutas kasi na nandito. Siyempre kapag nandito ka at gutom ka, hindi mo maiiwasan na kukuha ka ng bunga ng mga prutas dito. Pero nilagyan pala nila ito ng lason. Sabi yan ng aking kaibigan, kaya mag-ingat tayo. Ano? Pangmagas na tayo. Dami ka na bang nagbuhat dyan, Park? Ginawa. Ibigyan natin yung mga kasama natin para makapag-antay dito. Para mamaya, doon na naman sila nagbubantay sa mga bata. Ah. Kunting tiis na lang, Saraya. Kakasama mo na ang mga anak mo. Sundan natin.
Ikaw, wasa man to. Ay, aros gurta. Gatong na to sa tao, Andre. Sige. Daan ko yan, kay Gosman. Hindi na ako tod-tod. Ah! Sama ka, Brad. Ah! Hayop pala. Kayo pala ang mga tauhan ni Commander Dato. Ah! Sabi nila dito. Yan palang si Commander Dato. May connection din pala siya sa matataas na leader. Kaya protektado din pala ang mga grupong ito. Mga high power na armas. Hawak nila. Okay tayo. Papatuloy tayo hanggang makaabot tayo at makarating tayo kung saan nandoon ang mga anak ni Saraya at yung panganay, yung dalawang panganay niya, kasi puro mga lalaki ang mga anak niya. Ginawa daw bandido, hinipnotize. Alam ko na si Commander Dato, alam na niya na hinahanting na siya ngayon. At hinahanap ko na siya. At may plano siya na ilaban sa akin ang isa sa mga anak ni Saraya. Pero mali siya dahil makikilala ko kung sino man ang makakalaban ko. Sige, pag-usap ang aking kaibigan sa Oo, kaibigan Gary. Alam ko, kaibigan. Sabi ni kaibigan, puso daw talaga si Commander Dato. Nagmumolest siya din pala yan ng mga bata, ng mga kabataan. Nagpapatuloy pa rin ang bintahan ng mga organs. Tama, kaibigan Gary. Salamat sa impormasyon. Dapat buwagin na talaga ang grupong ito. Yung mga grupuhan ni walang maidudulot na kabutihan sa atin. May nakilala ako. No. Kinuwento niya sa akin ang karanasan niya. Dahil depressed siya, no? Marami siyang problema. Sinabi niya sa akin at kinuwento niya kung paano siya nakapasok sa grupo ng mga kulto. Kasi kapag ikaw ay depressed, malungkot,
Akala mo wala ka nang matatakbuhan, na mag-isa ka lang. Gagawin at gagawin mo talaga, no? Ang lahat para masolusyonan ang problema mo. Akala niya, yung grupo na pinasok niya, matutulungan siya dahil marami daw talagang nag-alok sa kanya na marami daw tulong sa kanya doon at lahat ng problema niya ay masosolve. Ngunit baligtad pala pagpasok niya sa grupong iyon. Nakita niya talaga ang grupong ito. May katuruan sila no na baliktad kanilang paniniwala. At nagre-ritual. Nagre-ritual talaga sila. Kapalit ng itim na kapangyarihan. Mga bata ang kanilang madalas. Talagang mga bata talaga ang kanilang unang biktimahin. Kasi yun yung yun talaga yung inaalay nila sa kanilang leader. Kaya ang ginawa niya, tumakas siya at hanggang ngayon tatago pa din kakilala. Hayop kayo. Saan ang mga kasama mo? Alam kong marami pa kayo dito. Mga hayop kayo. Ayaw mo lumakit.